Sa tindi ng problema sa traffic sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Cavite, abay tuwan-tuwa ang mga Caviteño nang malaman nilang aabot na sa kanila ang LRT. Yun nga lang kung may good news pero din daw bad news. Mga Caviteño, handa na ba kayo sa mga kwentong totoo? Tapos ang lahat sa 500 million pa na ito na ang pinaka. Ito ang edited version na pabor sa company John Vic. Pinapanood sa iba't ibang barangay sa lalawigan ng Cavite ng kulang at hindi kumpleto. Ayaw ni Kuya Ted ng ganyan. Nang malaman niya na nagamit siya sa kwento, siya mismo ay nagkomento. Dahong Enero 15, 2013, bandang alas 7 ng gabi hanggang 8:30 ng gabi sa plaza ng Grand Riverside, Pascam 1, General Trias, Cavite. Pinlayback yung episode ng Filon ngayon doon. Lumabas yung usapin tungkol doon sa relokasyon, at yung akusasyon ng overpricing, etc. Pagkatapos, walang side itong si Ayong Maliksi. So ang punto ni Ginoong Maliksi dito, sandali lang, parang ginagamit daw yung aming pong programa bilang bahagi po ng smear campaign laban sa kanya. At sa akin lang, ipalabas niyo, buo na. At para sa kapakanan ng mga Caviteño, ating isa-isahin ang totoong kwento na nawawala sa ipinakita sa kabilang kampo ni John Vic. Ang pera ibinili ng lupa, dinevelop yung lupa na 20 hectares, malaki na gastos doon. At saka meron ng mahigit na 100 bahay na nangyari doon Siguro dapat nating liwanagin kasi ang pinupunto kasi ng tanong na yan nagkaroon ba ng graft and corruption dito? Ibinulsa ba ni Governor Maliksi at the time, Congressman ngayon, yung portion ng 500 million? Hindi totoo yan dahil ito ay talagang ginamit sa proyekto, dokumentado to, liquidated, audited ng Commission on Audit ng probinsya. Basta mag-eleksyon na, medyo dinadawit na nila yung bagay na yun sa akin lahat. Yung 500 million is just an initial funding. Kung babasahin mo yung provision ng ating Memorandum of Agreement, sinasabi doon na yung 2,000 is eventually yun yung itatayong mga bahay. Pero yung initial funding yan ay 500 million. Kung kukulangin, merong second tranche na another 500 million. So doon sa unang 500 million, ano-ano ba ang ating nagastos doon? Una, yung cost of land, which is about 126 million. Pagkatapos yung development. Tama ba na maghari ang kasinungalingan ni John Vic? Tama ba na maging bulag ang katotohanan? Kung ganito ang pag-uugali ng kasalukuyang gobernador ng Cavite, ano pa ang pwede niyang itago? Maliban sa lumalalang problema sa Cavite, sa 3 taong termino niya, matinding problema pa rin ang buhol-buhol na trapiko. Walang programang pangkabuhayan para sa mga mahihirap. Walang gamot at ospital na nagbibigay ng serbisyo medikal at kalusugan. Mababa pa rin ang antas ng edukasyon dahil kulang ang silid-aralan. Problema pa rin ang droga at kriminalidad sa mahinang kampanya sa Peace and Order Program. Karapatan ng bawat isa na tayo ay makialam, magtanong dahil kinabukasan ng ating mga pamilya at mga anak ang nakasalalay. Tama na ang mabagal at pagong na serbisyo. Kailangan na ng maliksing pagbabago, hindi bukas, kundi ngayon na.